Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Nag-uumpisa na po. Alam naman po natin, Pebrero na. At tapos na po ang sinasabing 1-year bar ng impeachment ng Vice President. Ayon sa kanila. Dahil hindi naman po sila naniniwala sa Korte Suprema sa pagbasura po ng impeachment. Kaya po may panibago na naman pong impeachment. Ang mga salot umano ng lipunan ay nag-file na naman po ng impeachment complaint sa Vice President. Komentuhan po natin ang balita, mga kabayan. Ito po. Yan po ang ibinigay po sa ating paglilingkod ng mga taong ito. Puro po pamumulitika, mga kabayan. Ibang klase po. Korupsyon at pamumulitika lang ang binibigay na paglilingkod ng mga hayop na ito umano sa ating bansa. Inihain ng mga progresibong grupo ang panibagong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Batasang Pambansa, may express report si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano bang mga grounds ng impeachment na to na i-final nga laban kay VP Sara? Nikki, dalawang impeachment complaint ang inihain ngayon sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang una ay inihain ng grupong Makabayan. Ang grounds sa nasabing reklamo ay betrayal of public trust dahil sa pag-abuso umano sa paggamit ng higit 600 million peso na confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Kasama rin sa reklamo ang gross negligence of principle and transparency dahil sa hindi raw nito paghahain ng tamang liquidation reports sa Commission on Audit. Ipinunto rin sa reklamo ang naging asal o hindi pagsagot ng Vice Presidente sa mga tanong ng Kamara sa mga idinaos nitong pagdinig. Idinagdag din sa complaint ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating security aide at umano'y bagman ni VP na sinasabing pinondohan ang kandidatura ni VP Sara noong 2022 mula sa pogo at iligal na droga. Sa halip na sa February 6, inihain na ngayon na grupo ang reklamo kasunod ng deklarasyon ng Korte Suprema na dapat ibilang sa calendar days sa halip na session days ang prescriptive period sa paghahain ng impeachment complaint. Sa bagong desisyon kasi ng Korte, January 14, 2025 na ang petsang sinabing gumulong ang 1-year bar rule kay VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. Natin dito sa Kongreso minsan, 3 araw na nagsisesyon pero 1 araw ang bilang pag hinihinto mo yung relo, di ba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yon. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Ano? Ang prayer po namin dito, talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. Yan po mga tambay, nakita po natin, puro salot po umano ang nag-file po ng impeachment. Mga kabayan, mahigit 50 years na po tayong binigyan po ng mga kawalang-hiyan umano ng mga taong ito. Nakinabang po nakinabang sa pera ng taong bayan. Ito pong grupo na ito na wala po tayong napala sa mga hayop na yan umano. Ano po ba ang nagawa ng mga hayop na yan sa ating bansa na mahigit 50 years, mga kababayan? Meron po ba?
Meron po ba silang legasiya? Panahon pa po ni Cory Aquino, ang grupo na yan ay namamayagpag na. Ang mga hayop na yan. Dekada na po. Wala pong ginawa yan kung hindi magpabagsak po. Katulad po ng matino. At wala pong korupsyon dahil mismo ang COA na ang nagsasabi, mga kababayan. Pero pagdating po sa kanila, dahil nga po sila po ang unang tatamaan pag naging presidente po ang vice president. Dahil po ito pong mga salot na ito umano ay alam po nila sa mga sarili nila na sila po ay walang ginawang tama sa ating bansa. Lalong-lalo po sa ating mga anak. Katulad po niyan, Makabayan Black. Katulad po niyan yung sinasabing kabataan. Hindi po ba nung nakaraang buwan lang po? Hindi po ba? Mainit pa ang ating mga anak ay natsugi diyan po sa grupo na yan. Hindi po ba? At yung isa po dyan, si Franz Castro. Diba? Si Franz Castro ay nahatulan na po yan. Convicted na po yan ng child abuse. Hindi po ba? Nakita nyo po ang mga trabaho ng mga hayop na yan umano. Ang ating mga anak, mga bine-brainwash po ng mga hayop na yan umano. Pero ngayon, sila pa po ang namamayagpag na akala mo kay lilinis na mga hayop na yan umano para sabihin na sila ay para sa bayan. Kung talaga pong sila ay para sa bayan, sana po, una na po silang nag-resign, mga kabayan, dahil sinusuka na po sila ng majority mga Pilipino, ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Kaya po, alam naman po natin na puro pamumulitika lang po ang daladala po ng mga hayop na yan, umano, mga kababayan. Yan po ay nagpapakaputi. Akala mo kay babait, akala mo kay gagalang, at ang laging daladala niyan ay puro sa bayan. Pero ang ginagawa naman po ay puro pahirap sa bayan at kasama pa ang ating mga anak na natsuchugi pagka nasama pa sa kanila umano. Ganyan po kawawalang yan ang tao na yan. Kaya nga po tayong matitino at alam natin ang kalikaw ng mga bituka nila umano. Di po ba? Gustong-gusto po natin makabalik ang isang Duterte sa Malacanang para po sa mga tao na ito. Dito po sa mga salot na ito umano. Hindi po ba? Samantalang itong mga salot na ito na sinasabing makabayan, kung talagang makabayan ito, mga kababayan, sino po ba ang napakarami na dapat po i-impeach at tanggalin sa bansa, lalong-lalo sa mga politiko? Isang damukal po ang magnanakaw riyan umano sa House of Representatives. Ganon din po sa Senado at nahandyan po sa Malacanang umano. Isang damukal sila. Pero halos lahat po sila ay nakatutok lang sa Vice President. Hindi po ba? Wala pong silbi sa kanila ang desisyon ng Korte Suprema. Tuloy-tuloy po sila at ibinabalik pa rin po nila. Pabalik-balik po. Wala na po silang ibang issue. Dito po, puro po confidential fund ng Vice President. Samantalang napakaraming may hawak na confidential fund, hindi po nila yan tututukan. Dahil nga po, politika po ang habulang ng mga hayop na yan. Umano. Dahil pag nakabalik ang mga Duterte, mga kabayan, magiging mapayapa na po ang ating bansa. Lalong-lalo po sa mga hayop na yan. Umano. Mga kababayan, matagal na po tayong pinagluluko ng grupo na yan. Matagal na po tayong ginagawang tanga at bobo at gago ng grupo na yan. Bine-brainwash ang ating mga anak. Ginagawa tayong tanga na sinasabi sila'y matitino at makabayan. Pero sa kabila nun, puro kawalang hiyan. Umano ang pinagagawa po sa atin ng mga hayop na yan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya alam naman po ng Vice President yan. Ang ating naman pong Vice President ay lagi naman pong handa. Handang-handa naman po. Dahil unang-una, nahandyan ang COA. Ang COA, ang gusto lang kasi po mangyari ng mga tao na ito, sila na lahat ang gumawa. Wala na silang pakialam, binabastos na nila ang Korte Suprema, binabastos na nila ang COA. Ang gusto na nilang mangyari ay puro sila po ang masunod at sila po ang kailangan sundin ng batas at sila na lahat
ang huhusga at sila na rin ang hahatol, mga kababayan. Ganyan po kawawalang ya ang mga tao na yan. At syempre po, ang isa pong dahilan pa rin dyan, para po mailihis, ma-divert, mawala ang issue ng korupsyon ng mga hayop na yan umano. Dahil alam naman po natin, noong 19 Congress, pati po yata ang mga hayop na mga party list na yan ay nagkaroon yata ng insertion at allocable ang mga hayop na yan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya lalabas naman po lahat yan. Dahil hindi naman po magtatagumpay ang mga hayop na yan. Hindi po ba, mga kababayan? Pagka ang Vice President ay lalo na at mabilis makapunta sa Malacanang at mabilis maging presidente, mga kababayan, lalabas na po ang mga baho ng mga hayop na yan. Umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, gigil na gigil po. Mga kababayan, hindi pa po dumarating ang February 16 ay nag-file na po ang mga hayop na yan ng impeachment sa Vice President. Mga kababayan, ganyan po katindi at kadesperado po ang mga hayop na yan. Umano, mga kababayan. Yan po, mahigit 50 years na po tayong pinagluluko gamit ang pera ng taong bayan. Niwawaldas ang pondo ng bayan, ang ating buwis, na wala naman po tayong napakinabang, bagkus nagpahirap pa, at ang pinakamasakit, ang ating mga anak ay nabe-brainwash pa at namamatay pa sa mga hayop na yan. Umano, ang nakakalungkot lang po, meron po tayong gobyerno na wala pong ginagawa aksyon sa mga hayop na yan, umano, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At sa mga nagko-comment po, sa mga nagla-like, share, comment and subscribe. Maraming salamat po. At shoutout po kay Jesus Valdepeña. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo, mga kabayan. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hersio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Chena, Kingston 123 ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat lang po at tiis lang po, mga kabayan. At syempre po, yung dasal po natin, mga kabayan, na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte. Lahat po sana tayo ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa inyo po, mga dasal. Tiis lang po, mga kabayan. God bless po sa inyo. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.